Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng Apostol. O Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagbulang, maging buwis sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kahipan na kalagasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hiniling po namin na bless mo ang bawat isa
na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilokog mo mula sa luktok ng aming ulo hanggang sa tulong ng aming talampakan ang iyong banal na Espiritu, lalo-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anuman po aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na walang marito sa gawain, hawiin mo kanilang daraanan upang makarating po sila rito na mapayapa. Ama, mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng mga pagkagamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Kaisa na kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, aawitan ka po namin, awitin palangit. I will serve. Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya na. luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya na. tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating Ebanghelyo. Pagkalog po natin sa ating kapatid, Sister Conching. Amen. Hallelujah.
Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa'yo. Puro sa'yo, Panginoon. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Panginoon Jesucristo, sa banal na Espiritu Santo, mahal na Inang Birheng Maria, sa ating elder, nandito ngayon, Brother Tony Daclis, magandang umaga po sa inyo. Sa ilo lahat, mga kapakiran po sa pananampalataya, magandang umaga po. At lalo na po sa mga nakikinig sa mga televiewer na ito sa gawain ng Servant of Jesus and Mary Catholic Charismatic Healing Ministry, magandang umaga po. Naway patuloy po lamang din po kayo na makinig o manood sa mga gawain ng Servant of Jesus and Mary sa iyong TV, sa iyong mga television. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pagbasa sa ating Ebanghelyo, minsan parang medyo na ako kasi sa salita ng ating Panginoon. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Talagang nanangis, nalungkot ang Panginoon sa kanyang pagdalaw sa kanilang mga lugar at kanilang mga puok. Ay parang wala lang sa kanila, di ba? Parang wala lang sa kanila, sa pagdalaw niya sa kanilang mga lugar, parang wala silang ginawa o pinakita o inilkaman lamang sa pagdalaw ng Diyos sa kanila. Amen. Wala silang pinakita na kagalakan o kasiyahan sa pagdalaw ng Diyos Ama sa kani-kanina mga lugar. Sa atin lahat na dapat kung mayroon nga tayong mga bisita na nagagalak tayo, mini-welcome natin, di ba? Pinapasalamatan natin ang kanilang pagdalaw, Yung pa kaya, ang Panginoon, hindi nila ginawa yun, binaliwala nila, Binaliwala nila ang pagdalaw, pagtugon ng pagbisita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa kanila, Kaya dumating man ang araw na ito, kung ano man ang makapagdudulot sa inyo ng kapayapaan, sabi ng Panginoon, ngunit bigit ito ngayon sa iyong paningin. So yung pagdating ng araw na yun, na dumating man sa kanila yung kanilang kaaway o kagalit, yun ay hindi rin nila maasahan ng Panginoon ay rin sa kanila, kasi yun nga, sa kabila ng lahat, sabi nga, wala sa pagkabila ng lahat na pagpunta ng Panginoon sa kanila,
pagdalaw, talagang walang ipinakita na kagalakan o kasiyahan sa kanila, no? Binaliwala nila lahat yun, no? Hindi man lang nila binigyan kasiyahan sa pagkakita nila sa ating Panginoon, sa pagpunta sa kanila. So ang Panginoon, so tayo ay, sa panahon na yun, kabi-kabila ang dumarating sa ating mga kaaway. Sabi nga, kaaway. Pero ang Panginoon, masasabi, ang Panginoon nandiyan pa rin, napatuloy na kumukupkup sa atin. Ipakikita niya sa atin, kukublihan niya tayo sa mga kaaway. Andiyan lagi siya na nakaagapay, nandiyan siya lagi na nagliligtas sa ating mga kaaway. Siya lahat ang gumagawa sa ating lahat. Sabi nga dito, salita niya, kukubin at gigipitin na magkabi-kabila. Wawasakin kanila sa lilipuli at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong loob. So doon nalungkot ang Panginoon. Doon na nangis. Kasi sa kabila ng lahat, talagang hindi na siya pinakitaan ng kagalakan o kasiya naman mga tao na yun na dinalaw niya. Sabi nga, hindi sila nagpakita o winilkam man lang sa kanilang pagdalaw sa kanila. Kaya sabi nga rin dito, at ni isang bato'y walang silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Yun, doon na nangis talaga ng Panginoon sa itong ng Panginoon natin na tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Dahil talagang nalungkot siya sa lahat na nakita at sa mga ginagawa. Ginagawa natin, nakita niya na minsan hindi naman tayo lahat ay nakakakilala sa Panginoon. Diba? Marami pa rin yung, sabi nga, binabaliwala nila, tinutuliksa nila, lalo na itong ating gawain na ito, tinutuliksa ng mga ibang sikta. Pero hindi nila alam, hindi nila, sabi nga, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Doon talaga nanangis ng Panginoon. Dahil pagdating niya sa atin na hindi natin pinansin na binigyan ng welcome o kasiyahan, kagalakan sa Kanya nung tayo ay Kanyang iniligtas. Amen? Kaya doon, sa kabila ng lahat, makasalanan tayo, pero ang Panginoon, nandiyan pa rin siya na kumukup-kup, kinukublihan niya tayo sa lahat ng ating mga kaaway. Amen? Siya lagi nagbibigay sa atin ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya doon siya nanangis yung hindi natin pagpansin, hindi natin paggawa ng kabutihan sa lahat mga pinagkakaloob niya sa atin. Hindi natin makuha magpasalamat sa Kanya sa bawat biyaya na ating tinatanggap mula sa Kanya. Amen? Baliwala lahat yun. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos at kilala din niya tayo lahat. Sa kaya sa kabila ng lahat na hindi natin pagtugon, pagpansin sa Kanyang pagdulog, pagdalaw niya sa atin, yan siya nanangis ng Diyos. Ay, mga kapatid, sino man sa atin din, di ba? Imbis magpuri, magpasalamat tayo sa Kanya sa kabila ng lahat, pagdalaw, pagbibigay niya sa atin, nagbiyaya, kalakasan man, paglutas, lahat kasi siya lahat eh. Problema, kalutasan Kanyang ipinagkakalot sa atin. Kasakitan, kagalingan din ipinagkakaloob niya sa atin. Amen ba? Kahirapan, siya rin ang nagbibigay ng aangat sa atin lahat.
Iniligtas tayo lahat ng ating Panginoon. Kaya narapat lamang natin siya na sambahin, magalak tayo, magpasalamat, purihin natin ng ating Panginoon. Amen. Kaya itong natatsak ko talaga sa Evangelyo natin na ito. Pinangisan ni Jesus ang Jerusalem yun. Natatsak ko doon sa ano pa lang ng ating Evangelyo. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot na ano. Kaya dapat natin mga kapatid, hindi man natin hindi natin alam minsan, oo, lahat naman tayo ay mangmang sa salita ng Diyos, kulang tayo ng unawa. Pero ipakita rin natin sa ating Panginoon ang pagpupumilit natin na makasunod sa Kanyang kautusan. Amen. Ipakita rin natin sa Kanya ng buong lakas, buong puso natin, buong kaluluwa, na siya ay ating tatanggapin sa ating puso. Amen. Ngayon po, ibibigay ko po sa ating kapatid, kay Sister Josie Alamani, ang pagbibigay ng pagkain. Awitin natin, Holy Spirit ko. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, muli sa mga magpalang umaga sa ating Panginoong Jesucristo, sa mga Nabiring Maria, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa amang nasalang, sa mapagpalang umaga po, Panginoon. Lord, narito muli kami sa iyong anak sa harapan mo, Panginoon. Pagpupot ng kapasalamat kami sa dakilang mong pangalan. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, magpahayag ng banal mong salita. Ang abang lingkod mo, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Ibuhos mo sa akin, Panginoon, ang banal mong Espiritu mula ulo hanggang sa lampasan. Dahil tunay po, Panginoon, ikaw ang aming topic today, Panginoon. Ang kabanalan mong Espiritu, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay at lakas para kami makarating sa iyong gawain, Panginoon. Nawa, Lord, kung ano man ang masamang Espiritu na lumulutog dito sa lubag-labas ng aming templo ito, Panginoon, munting templo namin, Panginoon. Tanggalin mo yung Panginoon, takot mo sa kalaliman ng karagatan. Wala siyang karapatan, manatili sa isang bahay na ito, Panginoon, sa templo namin ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na walang hanggang kaliwanagan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Wala akong alam, Lord, mamang po ako, Panginoon. Walang pinag-aralan. Pero ang sabi nga, di ba? Pag ikaw ang nagbigay sa amin ng mga mensahe, ito po ay mamutawi sa aming mga bibig. Galing po ito sa inyo, Panginoon.
Kasangkapan mo lamang ako, Panginoon, sa oras na ito. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. At ikaw ay gagamitin mo ako para sa iyo, Panginoon. Magpahayag ng mga banal mong salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan at ikaw ang dakilang Diyos sa lahat-lahat para sa amin lahat, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Bibigay mo sa amin ang mga banal mong salita para may pahayag namin sa aming mga kapatiran. May pahayag namin sa mga nanonood, nakikinig sa oras na ito, Panginoon. And Lord, bless mo ako, Panginoon, yung mga bibig na ito, Panginoon, na nawag parang kabutihan. Lahat ang lalabas sa aking mga bibig. Dahil ikaw ito magbibigay sa amin ng mensahe. Ako lamang po ang magpapahayag sa kanila. Kaya maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In Amen. one voice, Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngala ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, no? Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbabati, sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, na walang humpay sa panonood at pagsusubaybay sa ating gawain ito na nakalive. Nanawa, sila rin ay bigyan ng Banal na Espiritu Santo ng biyaya at pagpapala. Dahil sabi nga, pag tayo po ay nakapokus sa ating Panginoon, saan tayo naroon, saan tayong dako, umaroon, kasama natin ang Panginoon Jesucristo. Kaya napakabuti ng ating Ebanghelyo ngayon. Ano? Ngayon, babatiin natin muna ang ating mga sumusubaybay, ang ating spiritual director na si Reverendo Padre Melvin Castro, na nawa na sa mabuti siyang kalagayan. Amen. Ayan. Si Los Clavio at Corazon Suklad ng Baguio City. Good morning po, sister. Si Nets Pasikula ng Tugigaraw Chapter. Good morning po. Si Peter Junior Arnaiz ng Iligan City. Maayong buntag kaninyong tanan. Jaime Abasola Jr. ng Ali Northern Samar. Yan, may kababayan din kami pala dito. Good morning. Magandang umaga po, kapatid. Si Maria Amlin ng Tacloban City. Ligaya Lagardo ng Aklan. Maayong aga sa inyong tanan. Kay Sister Helen San Andres, Maray Nabanggi, kapatid. Marilyn Custodio ng Batangas City. Good morning po, Sister. San Mateo and Montalban Chapter, Cluster. Manila and Cavite Cluster. St. Joseph Cluster. Good morning po sa magaganda naming mga kapatid dyan at mga kuya namin. Sa mga elder po, good morning po sa ating mga elder at ganoon din sa ating elder na narito na lang parati sa bahay na ito, hindi makalayas, no? Good morning po kay ating elder si Brother Tony Dacles. At good morning din sa mga taga Cavite, ang ating butihin doon na elder din, Sister. At sa ating Montalban San Mateo ng ating elder na dalawa doon, no? Yan, ang ating kapatid ni Sister Esther Pinida Acosta ng Tarlac, Karamian, mayap na abaki kayo. Ganon din, Balibago 1 and 2,
Mayap na abaki kayo mga kapatid. Santa Rita, Capas, Dolores, Manga, Mapalasyaw, Tarlac. Good morning po sa inyo mga kapatid. Posorobyo ng Pangasinan, Dakirti, Pagyamana. Sa iyo kapatid. Laguna Group, good morning mga sister at brother. Iloilo City Group, Baybay Liti, Libon Albay, kay Johnny Rasiles, Katbalugan at Kalbayog Samar, maupay nga aga sa inyong tanan. Masbate City, maupay nga aga. Santa Misa Group, Pampanga, Ilocos Norte, Payatas Group at Sawata Taguig Group. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa umagang ito, napakasarap damuhin ang ating ebanghelyo, no? Dahil sabi nga ng ating kapatid, napaiyak siya doon, sabi nga sa niya sa ating ebanghelyo. Bagamat, o nga naman, napakahirap, no? Dahil kung ikaw ay hindi ka winilkam sa bayan mo, paano pa kaya tayo? Diba tayo naman ganyan? Pag tayo po ay bagong pasok pa lang sa gawain natin, tayo po ay kinukutya, inaalipusta, chinichismis, o dinadown tayo ng mga tao na sasabihin nila, ano bang pinag-aabala ng taong ito? Hindi nila alam, si Lord pa lang ating pinagkakaabalahan. Dapat ganun din sila, di ba? Yung tinalikuran niya ang Panginoon, kaya nga nayak ang ating kapatid. Tunay nga po, ang pagtalikod sa ating Panginoon Kristo ay malaking kasalanan yan. Sabi nga, hindi man natin masabi, hindi man natin matanggap kaagad yung kaparusahan, pero darating at darating yan. Kaya huwag tayo maghinawa, sumunod sa ating Panginoon. Mag-unawa sa mga banal niyang salita. Dahil tunay po ang ating Panginoon lamang ang nakakaalam niya. Wala tayong kaalam-alam. Nabibigyan na pala tayo ng kaparusahan. Kung tayo po ay matitigas ang ating mga ulo, higit sa lahat ang ating mga damdamin. Diba? Dahil pag itong damdamin natin, itong mga puso natin, may mga basurang yan. Yun din po yung lalabas sa ating mga bibig. Diba? Pag tayo po ay may galit sa isang tao, pag magsalita ka dito, yung galit ang lalabas sa iyo, hindi po yung maka-Diyos. Kaya, napakahirap isipin, no? Pag tayo po ay nagsalita dito sa kalagitnaan, may galit tayo sa puso, madadala po natin yan. Kaya kailangan, pag tayo po ay may galit sa puso, tanggalin muna natin yan bago tayo hingi ng ano natin dito. Open natin dito, araw-araw. Kaya ako, pagpasensya na po ang iyong abang lingkod, no? Mukha ako parati na lang nandito. Pero sabi nga, si Lord naman ang ating ang sinasabi namin. Si Lord naman ang ipinapahayag namin, hindi ang aming mga sarili. Kaya, pagpasensya nyo na po yung abang lingkod nyo, no? Kasi yung mga mother natin na nagpaka-duty, mga busy po sila. Marami silang ginagawang nilalakad ng mga papel nila. Malay mo, may biyayang dumating. Yan, di ba? Kaya tayo po, maglingkod na lang sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, pag tayo raw po ay maglilingkod sa ating Panginoon, nandyan ang biyaya. Yan, di ba? Dahil ang biyaya na yan, hindi natin makakamtan pag hindi nagmumula sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga ng first reading kanina, no? Bagamat sila ay inaalok, marami nag-aalok sa kanila, ang punong hari nag-aalok sa kanila na para sila ay maakay doon sa Diyos-Diyosa nila. Pero hindi pinanaig nila ang kanilang relihiyon. Ipinaglalaban nila. Bagkos pinaglaban nila at pinamalitan nila ng relihiyon daw nila ay hindi dapat mawala sa buhay nila. Yan. Pero sila nga, sabi nga, sila ay ginigipit ng hari. Kaya ang ginawa ni Matataes, dinala niya ang mga tao niya. O pinagwikaan niya na bakit daw kailangan daw natin ipagbibinta ang ating relihiyon sa kanila. Then sila po ay sa Diyos-Diyosan po sila naniniwala. Pero
Sabi niya, kung ako may magbibigay ng relihiyon ko sa iba, di bali na lang, ang mundok na lang sila magkakamag-anak. At doon siguro matatagpuan niya sa ating Panginoon sa Kristo. Kagaya ngayon ng ating yung ating topic today. Si Jesus daw ba ay nasa templo natin? Nasa puso natin? Di ba? Ang ating Panginoon po ay nasa puso natin. Kaya ito po ang templo natin. Templo niya ito, yung puso natin. Dahil pag wala po tayo sa templo ng ating Panginoon, wala po ang Panginoon sa templo natin, hindi po tayo makakabuo ng mga gawain natin na panglangit. Kaya po yung ating topic ngayon, si Jesus sa templo sa buhay natin. Yan. Yan ang natin topic for today. Dito po sa John 10:23 to 30. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko, si Salomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa langanin? Kung ikaw nga si Kristo, sabihin mo na ang katwiran. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa akin ang mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kailanman. Hindi sila napapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa akin, nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, bagamat siya po ay inuhusgahan ng mga Hudyo, sinasabi nila na bakit daw, ikaw daw ba ang Panginoon? Kahit sabihin pa niya siyang Panginoon, siyang anak ng Diyos, hindi pa rin sila naniniwala sa Kanya. Bakit kaya hindi siya naniniwala? Kahit sabihin pa niya na ang binigay sa Kanyang, binigay ng Amang nasa langit, sa Kanya ang pamamahala sa atin, di ba? Sabi nga ng ating Amang nasa langit, ano man ang naisin ng Kanyang anak na si Jesus of the Christ, di ba? Siya po ang ating susundan. Wala pong iba. Kaya nga po yung ating mga pagpapahayag at pagkilala natin sa ating Panginoon, sabi niya, walang makakakuha sa atin ng masasamang elemento kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo at ang Kanyang Ama ay iisa lamang. Di ba? Dahil kung ano ang sinabi ng Kanyang Ama, siya rin ang sinusunod ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang ginagawa niya. Kaya nga sabi nga dito, ang aking Ama ay siyang nagbigay sa kanila, sa akin. Binigay tayo ng Ama. Tayo binigay sa Kanyang, binigay ng tatay niya para sa kanya, kay Hesukristo. Binigay, sabi niya, nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Yan. Dakilang Ama talaga. At hindi sila naagaw ni numan sa aking Ama. Kasi sabi niya, ako at ang Ama ay iisa lamang. No, di ba? Kaya nga, di ba, lahat ng sasabihin ng ating Panginoon Hesukristo, yan po ay dapat natin sundin. Lahat po yan. Kasi, yun naman po ay binigay ng Kanyang Ama ang power sa Kanyang lahat. Di ba? Sabi nga, di ba, doon sa pagbasa ng narito ang anak ko, ano ang kanyang kagustuhan, siya pong susundin natin at kinalulugdan niya. Dapat ganun din po tayo magkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayo pabulag-bulag, baka matuluyan tayong bulag. No? Parinig, magiging tuloy tayong maging bingit talaga. Sabi ito sa John 10:40 to 42, muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa poong ng dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroon siya, maraming lumapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala. Ngunit totoo ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa taong ito.
At doon maraming sumampalataya kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tunay nga po, ano, dahil, di ba si Juan nga, sabi nga, di ba, tinanong nga siya, sino ka ba, ano ka ba, daming tinanong sa kanya. Pero sabi niya, wala siyang karapatan, kahit magkalagman lang ng kanyang sandalya. Kasi ang Panginoon yung sinasabi niya na. Kaya siya nauna para linisin ang dadaanan ng ating Panginoon. Ang dadaanan ng ating Panginoon, yung mga puso natin, kasama tayo doon. Yung mga matitigas sa mga ulo, na ayaw sumunod sa Panginoon. Ayaw sumunod sa mga salita ng ating Panginoon. Diba? Dito nga, sabi nga ng mga tao, bakit daw si Juan ay walang ginawang himala na patutuo sa kanila? Subalit, itong isang taong ito na sinasabi ni Juan, kinikwento sa kanila, ay ito narito pala ang mga sinasabi ni Juan sa kanila ay totoo pala yun. Diba? Marami sa kanyang nanampalataya. Dahil ganun talaga siguro tayo mga tao, no? Kailangan maipakita muna ng ating Panginoon kung mayroon ba tayong ganun. Mayroon tayong ang pananampalataya natin ay kailangan ipakita muna ng Panginoon. Yung pagbibigay sa atin ng mga himala. Diba? Kailangan sabihin natin, magbigay ka muna ng himala sa amin bago kami maniwala. Hindi pala tayo ganun. Mali pala tayo doon. Bagkos, ngayon pa lang, isa-isip natin, isa-puso natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya na siya talaga ang ating Diyos na buhay. Wala nang iba. At dapat naniwala tayo sa Kanya dahil siya lang ang makakaligtas sa bunga buhay natin. Amen? Huwag na tayo patumpik-tumpik. Dahil tayo po ay narito araw-araw, naririnig natin ang mga salita ng Diyos. Magbago na po tayong lahat. Sabi nga, hindi man natin mabago lahat ang sa puso't isipan natin. Siyempre, tao lamang tayo. Pero, meron tayo makikita na pagbabago sa ating mga sarili. Ipakita din natin sa ating Panginoon na kaya natin na magbago. Dahil diba, hindi natin kaya pantayan ng Panginoon. Pero pag may gusto ka gagawin, na kayang-kaya mo, bakit hindi mo gawin? Diba? Pakita natin na kaya din natin magbagong buhay. Dahil ang pagbabagong buhay natin, yan po yung paglilinaw sa puso't isipan natin, ang mga biyaya ay darating sa buhay natin. Hindi matira, pero nandiyan naman ang kalusugan natin. Bagamat may mga arthritis tayo, natural lang yan sa mga tumatanda arthritis. Bumabata daw, ayaw nila tumanggap ang pagkakatanda. Tama, ang pagkakabata talaga yan. Kaya, tsaka tayo, tiis, para ang biyaya natin ay abot-abot naman. Sabi dito sa Lucas 19:45-46, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtaguyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo ito lungga ng mga magnanakaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Ang templo man natin na sasabihin natin, ang simbahan, di ba? Templo. Ang pangalawa natin templo, saan kaya? Yung puso natin. Kaya wag natin ito dungisan. Sabi nga, ang gagawin natin para sa kabubuti ay ikakaayos din ang puso natin. Huwag natin pabayaan na itong puso natin ay mapuno ng mga basura. Para tawagin ng ating Panginoon, diyan po ako nakatira sa puso mo. Bakit maraming basura ang puso mo? Diba? Nakakahiya naman. Paano tayo hingi sa Kanya ng mga kahilingan natin kung ang puso natin ay puno naman ng basura? Diba? Sabi nga, wala tayong karapatan humingi ng habag at awa o mga biyaya o pagpapala na nagmumula sa Panginoon pag ang puso natin ay punong-puno ng mga basura. Nakakahiya, di ba? Parang lungga ng magnanakaw o lungga naman ng palengke ang puso mo. Hindi dapat natin gamitin yan pag mga ganun ang buhay natin na gusto natin mangyari. Kaya nga, di ba, sabi nga, nagsisimba tayo, nagko-confess tayo para matanggal. Malinis.
ang ating puso. Well, anumang oras daw dumating ang ating Panginoon sa buhay natin, na ipagmamalaki tayo niya. Na gumawa tayo ng kabutihan sa mundong ito. Mahirap gumawa ng maayos. Pero, pag tayo po ay gumagawa ng maayos, hingi tayo ng habag sa ating Panginoon. Diba? Lalo na yung mga ugali natin noon na makasanlibutan. Mahirap talaga linisin kung talagang kaya nga tayo hingi ng patnubay sa ating Panginoon. Na siya ang maglilinis. Dahil pag tayo, hindi natin kayang maglinis ng sarili natin. Mayroon pa rin tayo mga sumisingit na hindi maganda sa pandinig ng Panginoon natin. Kaya, linisin natin, unti-unti natin linisin. Dito po sa Lucas 20:3-7, sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo, sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't nag-usap-usap sila, kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman nila sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila, hindi namin alam ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Kasi nga po, si Juan Bautista, siya po ang nagbinyag sa ating Panginoon. Subalit, maraming mga Hudyo na gusto malaman kung bakit siya ang nagbibinyag sa ating Panginoon. Diba? At kung sasabihin daw nila na sabihin namin kung mula daw sa Panginoon, marami silang katanungan. Kung sasabihin naman daw nila, subalit kung sasabihin naman namin mula sa tao, babatuhin naman kami nang naniniwala sa propetang kay Juan. Diba? Dahil hindi nga sila naniniwala ang propeta si Juan. Diba? Kaya nga sabi nga, pag tayo po ay gagawa ng ano pa man, pero si Lord ang ating kasangkapan, i-bless naman tayo. Ganyan din si Juan. Blinis din siya. Diba? Kaya nga nagtanong siya, bakit siya ang magbabautismo sa ating Panginoon? Diba? Diba tayo rin naman, lalo na pag may mga kasakitan, kahit sino ka pa dyan, pag emergency, wala silang pipiliin ng mga. Kakayanin mo at kakayanin mo pag ikaw ang nasa harapan mo. Kaya nga hindi tayo pwede patumpik-tumpik. Pag tayo po ay nariyan sa kagipitan, i-bless mo talaga. O, tutulungan mo para gumaling ang isang tao. Kaya nga, sa paniniwala lang ng tao yan. Kaya nga, di ba, ayaw nilang magsagot na si Juan dahil baka raw sila ay babatuhin ng mga tao. At hindi, ang sasagot na lang nila, hindi nila alam, tapos ang usapan. Diba? Para takot din sila sa mga tao dahil maraming nananampalataya kay Juan at kay sa ating Panginoong Kristo. Bagamat si Juan ay isa hindi siya Diyos, pero siya rin ang kanang kamay ng ating Panginoon. May power din siya. Diba? Kaya nga tayo nga, diba, pag tayo po ay nagbibigay ng kagalingan, mayroon din tayong power. Kaya humihingi tayo muna sa ating Panginoon ng banal na Espiritu Santo. Mahirap kasi pag tayo po ay magpatong na wala naman sa atin ang Espiritu Santo. Kaya hingi muna tayo ng permiso sa ating Panginoon Jesus. Dito po sa Matthew 24:1-2, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang alagad. Tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, makikita ba ninyo ang mga gusali niyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala ring matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay ibubuho ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit kaya sinabi nila na ang gusali daw ay mawawala? Guguho. Parang na tayo, di ba? Buhay natin ito. Isang gusali tayo. Pag tayo po ay humarap minsan sa pagsubok, na matitinding pagsubok, nawawala na po tayo doon. Guguho ang mundo natin. Higit sa lahat, pagmahal natin sa buhay, ang nakasalalay. Di ba? Kahit sabihin pa natin na
tayo po ay nananampalataya pero wala ka naman pag-ibig sa Diyos. Mawawala po ito. Guguho po ito. Dahil tayo po ay isang taong marupok. Kaya nga po, di ba, sinasabi ng ating mga elder, manalig, manampalataya, dagdagan ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Para hindi tayo gumuho, para hindi tayo mawala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pagdating ng panahon, bigyan lang tayo ng mga problema, mga pagsubok na yan, mawawala na tayo. Kaya nga, di ba, pag tayo po ay nanampalataya, Lord, ikaw po humawak sa akin, huwag ako. Dahil ako, konting problema lang, hindi ko na alam kung nakabitaw na rin kami. Ganun po tayo. Mahihina. Wala po tayong isang pundasyon ng isang batong matibay. Kaya nga tayo ay nananalig, nag-aaral tayo para maging isang tayong batong matibay o isang pader na matibay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Para pag dumating man ang ating mga problema, kayang-kaya niya natin itong ibagin. No? Kayang-kaya natin lampasan ito. Dahil ang problema na yan, totoo dati talaga, marami tayong mga problema. Sabi nga, andyan problema, patong, ilang patong na yan, di pa tapos. Ano ba naman yan, Lord? Patong ng patong kayo eh, hindi na pa namin matapos-tapos. Pero ngayon, meron pa ba tayong mga ganyan? May problema tayo, pero sabi nga, bukas wala na yan, tapos na yan. Sino nang bahala dyan? Diba? Maniwala ba kayo gano'n? Nakakita mo tayo. Kaya patibayin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dito sa Matthew 24:4-6, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ay Kristo. At marami silang maililigaw. Makakarating kayo sa mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang nangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mag-ingat daw po tayo na hindi tayo maligaw ng landas. Hindi tayo mapapunta kung saan pa man na sumasanib sa atin. Haayain tayo, punta tayo doon, may gawain kami, doon ka na sa amin. Doon maganda. Doon may pira ibibigay sa'yo, doon may bibigay sa'yo bigas. Yan. Ang iba talaga nadadala sa mga ganyan. Pero tayo, nawa, pagsikapan natin na hindi tayo madala sa mga ganyang labanan. Mahirap na po pag tayo po ay naligaw ng landas. Kaya nga po, sabi nga, di ba? Pag papunta kayo sa simbahan o papunta kayo sa gawain, huwag nang daan-daan kung saan. Kung hindi ka lang naman matibay ang iyong pananalig at pananampalataya, tumuloy ka na sa iyong paroroonan. Para dire-diretso na tayo. Kasi sabi nga, di ba, yung mga nag-aararo, huwag daw lingon ng lingon. Dahil pag lumingon ka, sana pumunta na ligo na. Pag-lingon ka sa kabila, ligo ulit. O, ganun din ang ating pananampalataya. Straight tayo sa ating Panginoon. Dahil siya naman lahat ay binibigay sa atin, di ba? Lahat ang buhay na ito na malakas, masigla, bagamat kung may problema man tayo, kapiranggot na lang yan. Kayang-kaya natin yan. Hindi gaya ng noong panahon natin na sabi nga, wala na bang katapusan ang mga problemang ito, mga pagsubok? Tunay nga talaga, ang pagsubok sa atin ay nariyan. Kaya nga tayo po ay nandyan tayo, nakikita ng Panginoon kung paano tayo dalisayin niya. Paano tayo niya pangahawakan na tayo talaga ay nanampalataya sa Kanya. Diba? Kung tayo po ay maging malakas, matibay na sandalan o parang pader tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo basta-basta mabubuwag. Nang kagaya ng pagtatanim mo sa buhanginan, pagtayo mo ng bahay sa buhanginan, pag dumating yung bagyo, mawala agad. Kaya tayo, maging matibay tayo. Pag dumating man ang bagyo, anumang bagyong dumarating sa buhay natin, mga problema na yan, kaya-kaya natin yan. Nandyan si Lord, na hinihingan natin ang gabay at patnubay. Amen? Sabi dito sa Lucas 21:36, kaya maging handa
handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito na maharap kayo sa anak ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paano tayo haharap sa anak ng tao kung puro po tayong problema o puro po tayong marumi sa ating puso? Paano tayo harap sa ating Panginoon kung puro tayong away dito, away doon? Walang katahimikan ng buhay natin. Kahit nga sa bahay natin, di ba? Pag magulo ang ating mga anak, parang ang gulo-gulo. Hindi masarap pakinggan, hindi masarap matulog ka, hindi rin. Kasi ang problema, nariyan, ang ingay nariyan. Kaya nga tayo, ang ating buhay, isa pa Diyos natin. Parati tayong handa sa Kanya sa oras ng pangangailangan natin, nariyan ang ating Panginoon, di ba? Tayo nga lang minsan talaga ay nakakalimot. Higit sa lahat, pag ang ating mga suliranin ay mabibigyan. Pero dapat hindi, di ba? Ipaglalaban natin ang ating problema na yan. Bigay natin sa ating Panginoon. Siya naman ang nagsusolve lahat yan. At mangyayari ang lahat na yan. Makukuha natin lahat yan. Ang kaligtasan. At mangyayari din ito sa harapan ng tao, ng anak ng Diyos. Diba? Dahil kung tayo po ay parati sa Kanya, nakatuon tayo sa Kanya, kilala naman siguro tayo ng ating Panginoon. Hindi naman tayo siguro masasaraduhan ng pinto para tanongin tayo, sino ka ba? Ba't tayo kumakato? Diba? Kaya nga ang ating pananampalataya dapat gawin natin buo. Huwag yung pakunti-kunti, laylo-laylo dito, pasyal-pasyal doon, unahin pa yung mga pagmumol, bago yung gawain natin. Dahil sa totoo lang, itong malapit ng Pasko, loaded naman ang namin, schedule, simbahan dito. Pero si Lord ang bahala dyan paggawa ng schedule para sa amin, di ba? Dahil siya naman ang bibigay niyan eh. Sabi nga, ang lahat ng binibigay ng ating Panginoon sa atin ay bunga ng pag-ibig niya. Kaya itong ibigay niya sa atin, ano nang ibigay niya sa atin, kantihan natin ang pag-ibig ang ating Panginoon. Amen? Dito po sa Matthew 21:12, sabi nga dito, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niya ng palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Pinagtatao niya ang mga misa at mga namamalit ng salapi at mga buwan ng mga nagpipila at ng kalabati. Parang gano'n na rin doon sa isa, di ba? Kaya ang buhay natin na ito, huwag natin lagyan ng ano pa man. Baka tayo ay pasipa din ng ating Panginoon. Pagkos, gumawa tayo ng ikabubuti sa ating buhay, sa ating pamilya, at higit sa lahat para sa Kanya. Diba? Sabi nga, inambiruan natin sa buhay natin ang Panginoon. Huwag natin dungisan ang puso natin ng hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Huwag tayo pabibili ng mga tao. Diba ang iba, libre ka ng ano namin. May merienda, may pira pa doon. Doon ka na sa amin. May pagkain pa kami. Huwag tayo pabibili dyan. Baka tayo ay mawala sa landas ng Panginoon. Atin lang ginagawa ang pagkain. Si Lord naman ang magpo-provide natin sa atin lahat siya. Kaya huwag tayo mahiya. Huwag natin isipin na dapat tayo ay mabili ng isang ibang tao. Di ba marami nagbibili ngayon? Kaya nga, di ba, sabi nga ng mga may katungkulan sa buhay natin, may katungkulan sa ating mga pamamayanan, sa ating gobyerno. Piliin natin ang dapat natin piliin. Huwag tayo padadala sa 500, 1,000, 5 kilong bigas. Huwag tayo papadala doon kasi pag nadala tayo doon, ilang taon natin paghirapan? 3 at saka 6, no? Yan, mahirap. Mahirap pag nadala tayo doon, wala tayong kalaban-laban. Mahirap. Dahil sasabihin natin, sayang, binoto ko pa naman siya. Yung pala, ganun ang ugali niya. Mahirap talaga mamili, pero dapat ang piliin natin yung maka-Diyos din. Yung may takot sa Diyos. Para hindi tayo mawala sa landas ng Panginoon natin. Dahil pag ang naging
mga ano natin sa gobyerno, ang mga nanalo sa gobyerno natin ito, parating na halalan natin, ay wala sa Diyos, mamumura na naman ng Katoliko. No? Kaya huwag tayong mag-ano sa kanila, bayaan mo sila. Dapat napag-usapan ng maayos, no? Kasi pag ganun nakakaiya. Dapat ang umupo sa atin, sa president natin at saka vice president natin ay maka-Diyos. Amen. Para maging awa tayo. Gaya ngayon, di ba? Pinapayagan na nila lahat. Yung mga pagbabasketball, wala na nga silang mga face mask. Pero yung sa mass gathering, kukunti pa lang ang pinapayagan nila. Hindi pa sinasabi nila na lahat kayo pwede pumasok. Di ba? Kaya unfair talaga sa atin, no? Hindi talaga kasi maka-Diyos sila. Ang iniisip lang nila, ang pirang darating. Pira. Di ba? Kaya dapat wag natin panalunin yung mga ganyan. Tayo lang, magpili tayo ng mga maka-Diyos na tao para tayo ay maging maayos. Dito sa John 18:21, biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako si Jesus. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad nakarating sa bangka sa kanilang papuntahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. Yung mga problema na to, diba? Sila nga natatakot, bagamat parati nila kasama si Lord. Tayo wala nga, diba? Kasama natin ang kanyang presensya, na hindi natin siya nakikita as impersonal. Bagamat tayo naniniwala sa kanya, na siya ang tagaligtas natin. Pero yung mga nasa bangka, natakot sila. Hindi lang sinabayan sila ng Panginoon, nandoon na ang takot nila. Bagamat sila ay kasama ng ating Panginoon, hindi pa rin sila buo na nagtitiwala sa ating Panginoon na nariyan ang tagapagligtas nila. Kaya kung nung nakita nila, tinawag sila ng Panginoon, tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus. Ha? Tayo rin, hindi man natin nakikita sa ating Panginoon, pero nararamdaman naman natin sa puso natin. Pag may mga problema tayo, naroon naman din siya. Diba? Tinutupad naman niya. Sinasagot naman niya ang ating mga dalangin. Diba? Kaya nga sabi nga, huwag tayong, porket hindi natin nakita, hindi na tayo naniniwala. Diba? Kasi ang iba, to see is to believe daw. Hindi kailangan natin yan. Nasa puso natin ang Panginoon, dapat bigyan natin ng puwang ang ating Panginoon. Pag-ibig sa Kanya. At pagtiwala. Dahil pag tayo po ay walang tiwala sa Diyos, ibig sabihin, wala tayong pagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo talaga nananampalataya sa Kanya. Pakitang tao lamang tayo. Kaya nga ang iba, sabi nga, di ba, ang tagal-tagal na sa gawain ito, pero ang mga problema nila parang bagyo number 1. Dahil hindi naman sila hindi na number 1 sa puso nila ang Panginoon. Paano ka masasabi ng Panginoon na talagang ikaw umiibig sa akin at nananampalataya ka sa akin? Kung hindi naman binubuo mo ang pagtiwala sa Kanya. Ganun din, punong-puno ka rin ng problema. Kaya nga diba, sabi nga, ang pagsubok daw sa buhay ay sa atin din nagmumula ang pagsubok na yun. Kasi pag tayo pa sinubukan ng Panginoon, lumulupay-pay agad tayo. Nawawala agad tayo. Dapat ipaglaban din natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong mawawala. Ano man ang dumating sa buhay natin na yan. Ipaglalaban natin ang ating Panginoon. Para ipaglaban din tayo ng ating Panginoon. Ang ating mga kahilingan ay makukuha din natin. Amen? Dito sa John 16:1-4, sinabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Itinitiwalang nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-akalang naglingkod sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala. Ni ang Ama, subalit sinabi ko sa inyo na
ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maalala ninyo ang sinasabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga dito, itinawalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay nag-akalang maglilingkod sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila kilala ako, ang Ama. Hindi tayo pinatay hindi pinatay ng ating mga sarili natin, ang ating kaluluwa. Niligaw ng landas. Sabi nga, di ba? Tanggalin kita dito sa SGM, galing kita doon sa ibang Catholic, ibang religion. Pagdating mo doon, siyempre hindi ka naman taga doon Unti-unting mamamatay ang pananalig mo sa Panginoon. Dahil sasabihin mo, ito na ba yung Panginoon ko? Ito na ba ako? Narito na ba ako gano'n sa ibang religion? Diba? Unti-unti magwawala sa iyo ang Panginoon. Unti-unti ka rin niya papatayin ang mga paniniwala mo dati sa Kanya. Dahil ikaw ay sumanib sa iba. Nawala ka na sa landas niya. Huwag tayo gumaya doon na nakikilala na natin ang Diyos tapos mawawala rin naman tayo. Huwag natin kilalanin ang mga ibang sekta. Dito tayo nagmula, dito tayo nabuhay, dito tayo bumalik sa Panginoon. At dito tayo nakaunawa ng mga salita ng Diyos. Right? Sabi nga ng Panginoon, kung tayo daw ay hindi niya mga akay, hindi sa kanya nanampalataya, talagang hindi niya ito makukuha. Pero sabi niya, pag ito ay anak ko, ito ang akin, sa akin talaga siya. Diba? Kaya tayo po yung mga taong nilalang sa mundo, dapat po ay magtiwala tayo sa Kanya. Na dyan talaga tayo mapupokus sa Kanya. Huwag na po tayong padalos-dalos kung saan tayo hatake ng iba, di ba? Dahil pag tayo pa hinatak sa iba, baka na naman, pagdating doon, wala ka rin. Marami nangyayari ganyan, di ba? Ang iba nga, dito na nga Katoliko, lilipat pa sa ibang Katoliko. Pagdating doon, mga ilang taon, babalik po ako. Di ba marami tayo inaakyatan? Dati ganito sila. Katoliko, sumanib sila sa ganon. Ngayon magpapakyat sila ng Mama Mary. O, di ba? Kaya nga kami kahit sa Tarlac, sabi ng mga person namin, Sergio, dati Katoliko yan. O ngayon, ano na siya? Sabi niya, ibang religion na yan. O ba't siya magpapakyat sa ating Katoliko tayo? Babalik siya Oh. Ibig sabihin, si Lord talaga ang nananalo sa puso natin. Amen. Diba? Marami po yan ganyan. Marami po sila. Kaya nga sabi ko nga doon sa aming mga kasamahan, tatanungin niyo muna, dahil mamaya, murahin tayo pagdating natin doon. Siyempre, hindi sila Katolik. Talagang gusto naman talaga nila pala magpaakyat. O kaya naman, matagal na silang hindi nagsisimba. Ilang taon na hindi sila nagsisimba. Pag inalok mo ng akyatan, wag muna. Pag may problema, saka kasasabi, sige, akyat na kayo. Dahil, may problema sila, hindi nila kayang lutasin. Diba? Then tayo, pag umakyat sa kanila, sabi nga, maraming blessing ang darating. Higit sa lahat, pagbaba ng Mama Mary at saka si Jesus Christ, sobra-sobrang blessing. Diba? Yan ang ating ipangalandakan. Kagaya ng aming hinayo ng Ate Conching, sa kanilang malapit ang bahay sa kanila. Ilang hakbang lang, bahay na nila. Nung inaalok niya, ayaw, hanggang sa nagagalit na sa kanya, ang kulit naman itong batanggap to. Pero nung napunta doon sa kapitan nila, nag-alok ang kapitana doon. Tinanggap. Ito na problema. Nung punta ni Ate Conching, o ibababa na natin Lucas. Ay, wala po kami paglilipatan. Eh, si ate naman, hanap siya ng paglilipatan. Pagdating sa paglilipatan, may nakuhagan siya. Tuwan-tuwa pa nga eh. Eto, pagbaba na namin, ibababa nyo na talaga yan? Sabi na. Ate, kung sana kung hindi mo sinabi na wala kang nilipatan,
stay muna sa inyo. O kaya sanabi mo sa kay Ate Conching na, huwag mo muna ibaba, pwede naman kami extend. Pwede mo naman i-extend sa amin yan, pag-iusap lang, di ba? Sabi niya, oo nga eh. Parang gusto ko kasi, dito muna siya. Eh, paano naman kako, yung nakausap na namin sa kabila, mag-aantay naman. Eh, sabi ko naman, ganito na lang po, te. Mag-request na lang po ulit kayo. Total, ang lapit lang ng bahay ni Ate Conching, oh. Ilang hakbang lang. Sabi ko, 2 weeks before, ang gusto mo iakyat, sabihin mo na sa kanya, para hindi na makakahanap ng aakyat. Ay, pwede palang ganon? Sabi ko, pwede. Basta sa mga anak na Diyos. Ay, salamat. Diba? Yan ang ayos kanya magpaakyat. Pero ang inakyatan, ibababa na talaga yan. Oo. Kaya nga sabi ko, sayang. Sabi ko, at least namulat siya, nagising. Dahil sabi nga niya, ang gaan pala pag nasa bahay mo ang Panginoon. Napakagaan, sabi niya, napakagaan. Wala akong iniisip ng mga problema. Parang ang bilis-bilis lang kung mayroon ng mga kailangan, matatapos agad. Sabi niya, at saka, nandito yung mga kapatid ko, marami kami nagdadasal. Sabi ko, di ba, nag-bless ka rin. Sabi niya, ganun pala yun. Hindi niya kasi alam kung anong pagkakakyat sa iyo ang Panginoon. Diba? Kaya sabi ko kay Ate Conching, swerte natin. Diba? Kaya nga sabi niya, oo, pabalik niyo ah. Sabi ko, 2 weeks before ang gusto mo, sabi mo na kay ate. Kasi 2 weeks naman siya. Sabi niya, sige, pwede pala ganun ah. Kasi akala daw niya, pag sinabing baba. Hindi. Kami naman po ako nagbibigay din sa tao. Hindi kami anak. Pero yung inakyatan natin, te, yung bababaan natin, yung matanda, akay-akay niya ako. Nakaharap na kaming dalawa, hindi niya ako binibitawan. Sabi naman ng anak, Nanay, hindi naman yan taga dito sa atin, naghahayo yan. Ay, dito na lang muna siya. Ha?